Good morning. Ayan, magandang umaga na naman sa ating lahat. So, ayan, welcome na naman sa ating live today. So, ngayon po ay nasa 14 days na po ng, kung hindi ako nagkakamali, dito ng labanan sa Israel, sa Gaza. So, marami pong nagtatanong kung saan po kami banda dito sa Israel. So, ayan, siguro napaka-importante rin na malaman nyo yung places na may mga kaguluhan at yung area na hindi masyadong naapektuhan. So, alam naman natin na maliit lang yung Israel, pero syempre, nasa 8 to 9 millions na yung tao dito. So, in general, we are okay. Okay pa naman kami dito. So, isi-share ko lang sa inyo kung saan kami dito sa Israel. So, marami nagtatanong sa amin. Sakto lang kasi, meron kaming malaking map. Yan o. Diba? Binili ko ito sa Jerusalem. So, para magka-idea kayo kung saan yung may mga tension at kung saan yung hindi masyado. So, tingnan natin. Ano na natin yung bintana. Okay, so ito po yung map ng Israel. Ayan. So, sa taas is north and sa baba is south. So, ito yung Mediterranean Sea and ayan, napapalibutan po ng iba't ibang bansa yung Israel. Dito sa right ay yung Jordan. And then, sa baba naman, going to Egypt. So, malaki po yung Jordan. Nakita nyo, yung brown na yan. Tapos dito, sa taas, yung Lebanon, Syria, and then Iraq, and then Iran. Okay, so, saan po nag-una ang labanan? So, nangyari po ang unang labanan dito po sa central part. Hindi ako nagkakamali. So, ito po yung Gaza. Ayan. Nakita niyo po yung red line na ito. Yan po yung Gaza. So, Palestinian Authority. Actually, hindi naman siya under pa ng Palestinian Authority. Under siya ng Hamas na mga terorista. Okay, so, meron lang dalawang border. Kung hindi ako nagkakamali ang Gaza. So, Erez border sa Israel. At yung Rafah border checkpoint going to Egypt. Ayan, Egypt. So, kung titignan natin, dito po talaga yung tension. Dito po nagsimula sa Gaza. So, kasi may wall yan. Nabarikadahan na nila dito. Makapal yung wall nila. Pero dahil nga surprise attack, nakapenetrate yung mga Hamas dito. Saka yung mga jihadis. So, nakapasok sila. Mostly yung natamaan nila is Sderot kasi sobrang lapit siya sa Gaza. Ayan, yung Askelon malapit din. Tapos ito, Berry. So, marami silang pinatay dito. Tapos dito rin sa area na ito, nandyan yung festival. Kaya marami silang napatay. Nasa 200 plus na mga young people. Kasi dito sila nagse-celebrate. Kasi part na ito ng Negev. Ayan o. So, magandang place para mag-festival. Kaya ito naabutan nila yung mga Kfar Aza, Nahal Oz. So, ayan, na-penetrate ito ng Hamas. Kaya marami silang naibalik sa Gaza. Ayan. Okay, so ang mga malalapit sa Gaza na talagang natatamaan lagi, pinupunti rin nila yung Beersheba. So this is one of the cities sa Israel, Beersheba. Kaya lang yung mga Hamas kasi kung tumitira sila ng mga Quitis, ayan, mga rockets, kahit saan lang yan, strike anywhere yan sila. Tapos, Kiryat Gat, and yan, Tel Aviv, nasa almost 40 minutes din yata, isang oras yung Tel Aviv. So, kung may malalakas sila na mga Lucis, so, kayang mapuntahan yung Tel Aviv. Kaya laging nagsisirena dito kasi Tel Aviv is the business capital ng bansang Israel. Okay, so kaya talagang affected sila pag sobrang daming pinapalipad sila dito sa palabas. So, kita nyo, ang daming mga places na dito. Pero yung dito, mga kapatid, hindi lang po Jewish yung nakatira dito. Actually, marami ditong mga Arab, Israeli nakatira dito. So, wala silang sinasanto basta nasa loob ka ng Israel. Pwede ka nilang paalam niyo naman, mahirap magsabi, no? So, i-abduct and patayin. Ayan. Okay. So, malapit din yung Jerusalem. Andito pa yung Jerusalem. Kaya kung titignan nyo, Gaza, Jerusalem. Kaya, yan, pwede nila lang pong tiryahin.
kami ay nandito kami sa north part. Since central part ito, malayo na kami. Andito kami sa taas, Haifa. So this is the north part. The city of Haifa, nasa Carmel Mountain na kami. So kaya konti na lang yung makakapag hindi na kung wala pa silang masyadong sobrang hahaba na distance na mga rocket sa Gaza. Maliban lang kung may nagsusupply sa kanila. Sabi nila yung Iran talagang nagsusupply. So Tel Aviv talaga yung punteriya nila. Hindi na makaabot ng Haifa. Pero ang problema sa amin, malapit kami sa Lebanon. Ayan, ito lang yung border ng Lebanon. So nasa 1 oras din. Hindi, 30 to 40 minutes lang. Ayan, yung Rusha Nikra, yan yung pinakadulo. So dyan po yung border. So bundok lang yan, may pagitan. So may mga fence yan, may barricade. So Lebanon na yan. Ang nakatira dyan ay yan yung merong group dyan, small group na mga Hamas, pero teritoryo to ng mga Hezbollah. Pero yung Hezbollah kasi nasa 40% lang. Yung Lebanon, may mga okay naman yung Lebanon eh. Meron lang silang, may mga Hezbollah lang dito nasa 40%. Hindi naman nila kayang pagalitan kasi I think meron silang order, no, hindi sila makikialam, hindi rin nila pero tinatry din nila gawin yung best nila para i-suppress yung mga Hezbollah dito. So ayan, ito pa yung north part, kaya kung tumira yung Hezbollah dito, yung punteriya talaga nila yung Haifa, at mas malapit pa yung Nahariya and ayan, Galilee malapit din, and then yung saan na ba? Kiryat Hishmona. Ayan, Kiryat Hishmona. Malalapit na yan. Mitula, yan yung pinaka-border ng Lebanon. Makikita mo yung bakod talaga dyan ng Lebanon. So, dito yung surrounding na border. Ayan, dito na dito, pinalikas na yung mga tao. So, nagpa-transfer na kasi nga, malapit sila sa border. Kasi tumitira yung mga Hezbollah or yung mga other Hamas na small militants dyan. So, ayan. Ito yung sakop nila. Kaya, malayo kami sa Gaza. Pero pag ang Hezbollah ay lumaban na, mas malapit kami sa area. So, ayan. Saka yung Syria. Diba? Kaya bantay sarado ito ngayon. Actually, mayroong partition ito ng UN. Demilitarize. Na walang mga military dito. Pero, I hope yung mga peace pact natin, di ko alam kung anong situation natin dito. So, ayan. Yung Kiryat Hishmona ngayon, tinitira rin. Pero pinalikas na rin, nung nakaraan lang, yung mga nakatira dyan, temporary, para hindi sila maabot ng mga missile. So, nakakaabot din dito ng Galilee yung mga rockets, minsan ng Lebanon. Pero nai-intercept sila ng Israel. So, maganda lang dito, naka-full alert na yung bansang Israel, kaya hindi basta-basta makakapenetrate. Saka mas maliit dito yung ng Hamas. Maliban lang kung may papasok na from Syria o from Iran through Syria at Lebanon. Hindi sila makapasok dito sa Jordan kasi maayos pa yung relationship ng Jordan sa Israel. So, ayan. Yung Jordan naman may 3 border. Okay? 3 or 4 yan. Mga border, Allenby. So, meron pong 3 main cities yung Israel, Tel Aviv, the business capital, Jerusalem, the religious capital, and yung Haifa industrial. Kasi dito po dumadaong yung mga malaking cruise ship sa amin, sa Haifa Bay. Ayan. So, kaya pag-pray natin, yung mga naapektuhan ng talagang mga pinapalipad na mga quitis ng mga Hezbollah, Nahariya, ako, tapos yung Kiryat Hishmona, Mitula, saka yung mga surrounding dito. Yan. Dito yung part na ito. Naratamaan hanggang sa Galilee. So, may nakaparating dito sa Haifa, 2 beses ata, pero na-intercept naman ng Israel. So, pag-pray natin na maayos, ang binibigyan naman ng Israel ready naman talaga sila. So, sa mangyayari. Kaya, may mga area dito na safe. Anito naman, ayan, dito yung area na ito, this is West Bank. Kasi muna West Bank, tabi siya ng bank ng Jordan. So, yung Nablus, Jericho, Bethlehem,
Ayan, and Hebron, part ng Hebron ay area po ng West Bank. Nasa under po siya ng Palestinian Authority. Ito po yung Hebron. Ayan. Okay, so malawak din po yung Israel, kaya in all naman, maraming mga places naman na safe and nakaka-normal pa naman yung gawain dito. Though wala nga yung pasok kasi nga dahil sa tension, wala rin masyadong mga tourist. But kung titingnan naman namin, nagbibigay naman ng Israel yung best nila para protektahan yung bansang Israel. So ngayon kasi na-close na rin ito yung border, yung mga nalabasan ng mga Hamas, nasarado na rin nila, na-penetrate na rin nila. So ayan, pag-pray natin na matapos na yung kaguluhan dito and magkaroon ng kapayapaan yung bayan ng Israel. Okay? So, dito po yung kaguluhan sa Gaza. Malayo po yung mga taga-North. Kaya pag-pray natin yung mga taga-Tel Aviv na maging safe at sa mga iba pa dito. Kasi dito mga sa tabi ng Gaza, mga agricultures, kaya mga agriculture students, yan, marami dito yung may mga nawala at nadala dito sa so mga ibang lahi. Kasi farmlands ito. Taniman, lalo na yung mga bulaklak dito rin. Dito naman sa north part, lalo na sa Haifa, medyo safe pa kami ng konti kasi malayo kami dito sa area. But dito yung mga nagtatrabaho sa Nahari at dito sa side, yan, pinalikas na rin sila para sa kanilang protection na rin sa time na ito. So praying na maging okay na. So ayan, na hindi na po mag-escalate, hindi na umano yung Egypt kasi napalibutan yung Israel ng mga bansa na dati ay isa sa mga kumalaban dito. But I hope na maging okay. Okay? So ayan, yan po yung mapa para magkaroon kayo ng idea kasi may mga nagtatanong kung saan kaming area. We are in the north part. So we are praying sa mga kapatid natin dito sa central part. Kasi hanggang ngayon, ubos na yung mga pagkain doon sa Gaza. Kaya gusto na ng humanitarian aid na pumasok pero hindi pa rin sila nauubusan ng mga quitties. Grabe, hanggang ngayon. Hindi ko alam ba't hindi sila nauubusan. So ibig sabihin, meron talagang nagpa-fund sa kanila. Kaya pag-pray natin na it will be over. Ayan, and maging payapa ulit yung bayan ng Israel. Okay? Yes. So ayan mga kapatid, God bless us all. I hope meron tayong nakuha na konti idea sa mga nangyayari dito sa Israel.